Magandang umaga po sa ating Panginoon at sa ating lahat. Sinabi niya, 2 or 3 gathered in my name, there am I in the midst of us. Lagi po nating i-appreciate, i-acknowledge ang presensya ng Diyos sa mga buhay natin. Gusto niyo po ba na mabago ang ating mga buhay, maging matagumpay sa ang buhay natin na Kristiyano, maging matagumpay tayo? May sinabi po ang Diyos sa 2 Chronicles 7:14, "If my people who are called by my name will humble themselves and pray, seek my face, and turn from their wickedness, then I will hear from heaven, forgive their sin, and heal their lands." Gawin po natin itong personal. Kung nais po natin na tayo ay pagpalain ng Diyos, 4 na bagay po ang ating gagawin. Tayo po ay manalangin, magpakumbaba, tumalikod sa lahat ng uri ng kasalanan, at tayo po ay sundin natin kung ano ang kanyang kalooban. Sa ganon, pagpapalain po tayong lahat ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, amang nasa langit, papuri at pasasalamat ang sa iyo aming binibigay. Napakabuti mo sa aming lahat, Panginoon. Ang biyaya mo sa amin sa araw-araw ay sapat, Panginoon. Tunay nga po, Lord, na ang buhay namin sa iyo nang gagaling. Ikaw ang author ng lahat ng bagay dito sa mundo. At sa lahat-lahat po, Lord, ng tinatanggap namin, Panginoon, alam naming ikaw lamang ang aming dapat pasalamatan. Pangalan mo lamang, Lord, ang nag-iisang binigay sa amin dito sa silong ng langit at lupa upang aming sambahin. The name Jesus Christ, the name above all name, that every knee shall bow and every tongue confess that you are Lord. Tunay nga po, Lord, kung ikaw ay nasa aming puso, sapat-sapat na po, Lord, ang lahat sa aming buhay. Tunay na ang pagpapala mo, Lord, laging nasa amin. Napakabuti mong Diyos, napakabuti mong Ama, napakabuti mong pastor, napakabuti mong kaibigan, Panginoon. Tunay na ang lahat ng kabutihan inilalaan mo sa aming mga anak mo, Panginoon. Pagpalain mo po ang bawat isa, pagalingin sa karamdaman. Ingatan, Lord. Huwag mong hayaang, Lord, ang mga pagsubok, ang mga tukso, Panginoon, matalo kami sa aming mga pananampalataya. Kundi, Lord, dalangin namin, Lord, i-shield mo po ang aming puso sa lahat ng gawa ng mga kaaway, Panginoon. Huwag mong hayaang, Lord, magkawatak-watak kami, kundi, Lord, iisa ang aming layunin, iisa ang aming nais mangyari sa aming mga buhay, Panginoon, ang magampanan namin ng tama at tapat, ang lahat ng mga bagay, ang lahat ng mga tungkulin na iniaatang mo sa amin, Panginoon. Nais namin, Lord, sama-sama kaming lahat, Panginoon, dyan sa iyong karian pagdating ng panahon. Tunay nga po, maiksi lamang ang buhay at sinabi mo, in a twinkling of an eye, Jesus is coming. Ayaw namin, Lord, may maiwan sa amin, Panginoon. Kaya, Lord, tulungan mo po kami. Tanggapin namin, Lord, ng taos sa puso namin ang lahat ng mga sinasabi mo, Panginoon. Paniwalaan namin, panampalatayanan namin, gamitin namin sa buhay namin sa araw-araw, Panginoon. Pagkat, Lord, ang salita mo, Lord, ay buhay at katotohanan. Kung ano ang sinabi mo, mangyayari at magaganap. Paniwalaan lang namin na sa darating na panahon, sabi mo nga, in your time, you make all things beautiful. Kung kami man po, Lord, nasa pagpapala, nasa pagsubok, Panginoon, iyan ang kalooban mo para sa amin. At patuloy pa rin kami magpupuri sa iyo, Panginoon, pagkat all things work together for good for those who love God. Nag-iisa ka namang Diyos, ikaw lamang ang aming pupurihin at sasambahin. Lord, pinapanalangin namin
ang mga tatayo dito sa harapan, ang aming pastor na nawa po, Lord, ikaw po ang mag-ingat sa kanya, Lord, at magbigay ng iba yung kalakasan, Panginoon, iba yung katalinuhan na nanggagaling sa iyo. Pinapanalangin din namin ang mga aawit, Panginoon, tunay na ang mga buhay nila, Lord, iniaalay nila, Panginoon, upang makasama kami, Lord, sa pagsamba sa iyo sa pamamagitan ng pananalangin, Panginoon. Nawa, Lord, ang mga awitin na to, Lord, makarating sa iyong paanan, Panginoon, bilang handog na buhay at kalugod-lugod. Maraming salamat, Lord, sa bawat isa na naririto ngayon, Lord, nagpupuri, nagpapasalamat, dinadakila ka sa mga buhay nila, Panginoon. Ikaw po, Lord, ang maitaas sa araw na to, dahil sabi mo, this is the day that the Lord has made, we will rejoice and be glad in it. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang umaga po sa atin lahat. Happy 33rd anniversary. Ito ang ating anniversary month, June. At pasalamat tayo sa ating Panginoon dahil napakabuti niya sa atin. We have reached 33 years at tayo ay nandito pa. Tayo malalakas pa at patuloy na pinagpapala. Amen? Amen. Pasalamatan po natin ang ating Panginoon sa pamamagitan ng ating mga awitin. At kung pwede po, tayo ay mag-ikutan. Batiin po natin ang bawat isa ng isang happy anniversary po sa lahat. Sige po. Kung aking mamasdan ang kalawakan, di ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo kinalagaan. Di ko kaya isipin, hindi ko kaya sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na tulad mo. Salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. May pagsubok man o kagipitan, ako ay may lalapitan. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan, hindi mo ko pababayaan. Di ko kaya isipin, hindi ko kaya sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na tulad mo.
Walang ibang nagmahal sa akin na tulad mo. Tulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na tulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya. Ang Panginoon ay ating pupurihin. Ang Panginoon ay ating dakilain. Walang katulad ang pag-ibig niya. Siya'y langit tapat, walang kapantay ang Panginoon. Sa ating buhay, dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya. Ang Panginoon ay ating pupurihin. Ang Panginoon ay ating dakilain. Walang katulad ang pag-ibig niya. Siya'y langit tapat, walang kapantay ang Panginoon. Sa ating buhay, dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya. Kahit maglaho ang buong mundo, tanging si Jesus ang sandigan mo. Dakila siya, 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 dakila siya. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Tunay nga na napakabuti ng ating Panginoon. Sa ating pong anibersaryo ngayon, sino po mag-aakala na tayo po ay tatagal pa? Dahil lang sa kabutihan ng ating Panginoon, kaya tayo nandito. Marami tayong pinagdaanan ng church natin. Maraming pinagdaanan mga pagsubok. Ngunit dahil sa katatagan at pag-ibig ng Panginoon sa atin, andito pa tayo hanggang ngayon. Salamat sa kanyang mga salita. Salamat sa lahat ng kanyang pangako. Salamat na tayo ay binantayan ng ating Panginoon na maging tapat, na paliwanag sa atin na ng Panginoon natin ang kanyang nais para sa atin. Kaya't pasalamatan po natin siya. Napakabuti ng Panginoon. Naway tayo ay mabuhay ng naaayon po sa kanyang kalooban sa atin. Palakpakan muna natin ating Panginoon.
Tapat mo, Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aming puso, sa aming buhay. Papurit pagsambay, iaalay. Bukas noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aming puso, sa aming buhay. Papurit pagsambay, iaalay. Bukas noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka.
ang pinakamataas na papuri ay bigay po natin sa ating Panginoon Jesus. Purihin po ang ating Panginoon. Amen. Tunay nga po na papurihan natin ng Panginoon sa ating mga inawit. Tunay na pinakita natin kung gaano natin siya mahal. Sinabi natin siya'y tapat, siya'y dakila, siya'y napakabuti. Kaya Lord, maraming salamat sa buhay ng bawat isa na nagsasama-sama upang ang magampanan namin ng tama ang lahat ng katungkulan namin dito sa Bahay Iglesia. At ngayon po, dumatuko tayo sa napakahalagang bahagi ng ating worship service, ang pakikinig ng salita ng Diyos. Sa pakikinig, dumarating ang ating pananampalataya. Kaya, tandaan po natin, ang lahat ay lilipas, subalit ang salita ng Diyos ay mananatili. Kaya, ihanda po natin ang ating mga sarili sa pakikinig ng mensahe na manggagaling sa ating Diyos. Salamat po sa buhay ni Pastor Archie. Siya po ay ating ipanalangin, 10 ng mga makikinig. Panginoong Diyos, salamat po sa buhay ng aming pastor. Na tunay nga po, Lord, sinisikap niya, Lord, na kaming lahat, Lord, maiharap sa iyo, Panginoon, ng walang dungis, Panginoon. Napakabuti mo, Lord, sa buhay niya. Patuloy mo nga po siyang iingatan, gagabayan, pagagalingin, at ibibigay ang lahat ng kanyang nais, Panginoon. At sa lahat po na makikinig, Lord, alisin mo po ang paglalakubay diwa, maging atentado po kami sa pakikinig, Panginoon, pagkat alam namin, Lord, ang salita mo, Lord, ang nagiging salamin namin sa buhay dahil you are changing us from glory to glory habang natututunan namin ang mga salita mo. Salamat, maraming salamat, Panginoon. Pagpalain mo po ang lahat na makikinig at magbibigay ng mensaheng ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sabi po ng Hebrews chapter 4, verse 12, "For the word of God is sharper than any double-edged sword. It even penetrates the dividing soul and spirit, joints and marrows, and it even judges the thoughts and the attitudes of the heart." Kung ang salita po ng Diyos ay mas matalim pa po sa tabak, ang salita po ng Diyos ay ginagamit natin upang tayo ho ay mabago, upang tayo ho manampalataya, upang tayo'y maligtas at magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Kaya tama po ang sinasabi, ang mga Wednesday Bible studies natin, tumatalakay po sa mga doktrina, lalong-lalo na sa mga katapusan po ng sandaigdigan. Ang tawag ko natin dyan ay eschatology. Kasi hindi ko po pwedeng hindi ituro sa inyo, baka pagdating po ni Kristo, hindi po tayo aware, lalong-lalo na ang mga palatandaan at ang mga darating po, na mararanasan po ng sanlibutan na ito. Pero gayon pa rin naman po, binabalansin natin, pagdating po ng preaching, ano po yung turo sa kaligtasan? Ano po yung turo ni Jesus tungkol sa pag-ibig, tungkol sa pananampalataya, tungkol po sa pag-asa. Kaya po sa atin pong preaching ngayong umaga pinamagatan po natin tungo sa bunga ng Espiritu. Alam niyo po, may iba-ibang kaloob sa church. At itong mga kaloob na ito, nakikita po natin sa ating mga kapatiran. Nandiyan po yung kaloob na biniyayaan ka na maging mahusay sa pangangaral, madaling maintindihan po, at binigyan ka ng kapangyarihan ng Diyos na maghayag ng kanyang salita. Meron din naman binigyan po ng napakagandang boses upang sa paghahanda ng pakikinig ng salita ng Diyos ay
patuloy po na tayo po'y ma-motivate at maiangat po yung atin pong level ng pagsamba sa Kanya. May mga biniyayaan po na mahusay tumugtog at hindi po tayo lahat ay may kapasidad o may talento po na tumugtog na mga instrumento. At gayon din naman po, meron pong talagang mataimtim at patuloy po na malalim, masigasig po sa kanilang pananalangin araw at gabi. Ang lahat ng bagay na ito'y mabuting gawin at ito po ay iniuutos ng ating Panginoon. Pero alam nyo, sa pagsasaliksik ko, mas itinuturo po ng Diyos na maitama po yung ating puso. Kasi kahit na ho tayo'y pinakamahusay po sa pagdalo, walang absent, patuloy po, kumpleto ho pagdalo natin sa prayer meeting at lalo tigit po, tayo po ay mahusay na tumutugtog, mahusay ng mga aawit, hinahangaan ng mga ngaral o tagapagpahayag ng salita ng Diyos. Kung sa umaga na ito, itong mga bagay na pag-aaralan po natin ay hindi matagpuan sa buhay natin, parang baliwala ho ang lahat ng ating ginagawa sa Diyos. Kaya sa umaga po na ito, tayo po lahat ay yumuko, pasalamatan natin ng Diyos at muli nating luwalhatiin ang banal na presensya ng ating Panginoong Hesus. Magandang umaga po, Ama, at patuloy na lumalapit kami, nagpapakumbaba. Marami kaming nagawang pagkakamali sa isang buong linggong dumating. Ang aming puso po ay nagkasala, ang pag-iisip po namin naging marumi, ang mga balakin po namin, motibo po namin na hindi naging sangayon sa iyong kalooban, pati ang nilakaran namin nalihas po ng landas, Panginoong Ama. Kaya po sa umagang ito, patuloy na kami lumalapit, nagpapakumbaba, nagsisisi at tumatalikod po sa lahat ng aming nagawang mga kasalanan. Ama naming makapangyarihan, loobin mo nawa na maging matuto po kami at maging marunong po kami sa lahat ng mga mapapakinggan naming mga aral na ito, na hindi lang po sa mga doktrina at mahalaga po na mga kaalaman sa Biblia, kung hindi lumalim kami, Panginoon, sa mga mapag-aaralan namin upang ang aming relasyon po ay lalong uminit, lalong-lalo na sa iyo at sa bawat isa na nananalig at hinirang mo. Panginoon, bigyan niyo po ng karunungan ang lahat ng mga kapatiran, maging ang mga manonood po online, na patuloy po na lumawak ang aming pangunawa, masundan namin ang kalooban mo, at patuloy, Ama, magpakumbaba ang puso namin upang ang pag-ibig mo'y manaig at patuloy na makita po ang lahat ng inyong kaligtasan sa mga hinirang po ninyo. Maraming salamat, Ama. Ang pinakamataas po na papurit, pagkilala at pagdakila ay ibinabalik namin sa inyo sa banal po na pangalan ni Kristo Jesus. Tayo po'y magsabi ng amen. Palakpakan po natin ang Diyos. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah. Alam niyo po, bilang mananampalataya, ini-encourage ko po ang bawat isa na dumalo tayo palagi sa mga pagkakatipon, lalong-lalo na sa pagsamba o pananambahan. Yung lahat ho ng mga may talento po, lalong-lalo na sa kanila pong pag-awit, you are more than welcome. Nag-a-advertise po tayo rito dahil ito po isang mataas na paglingkod sa atin pong Panginoon, kasama po yung ating mga tumutugtog ng instrumento, mga kapatid. Gayon din naman po, this coming July 6 po, inatasan ko po yung mga elders po natin na tayo ho magkakaroon ng pang-umagang Bible studies po rito at ito po'y isasagawa natin ng 9:30. Yan po ay bilang pagtiyak na anuman ang mangyari po sa mga namumuno rito, lalo na dito po sa pulpito, may papalit at papalit po. And it's a very good training ground. Mentoring ang tawag po dyan. Kami po'y trainee ni Pastor Noli nung araw na kada umaga po, 5 po kami na assistant pastor na nagpapaikot-ikot dito at meron po kaming mga paksa na hatid. Pero ngayon, sisimulan natin sa mga patotoo kasi mahalaga po talaga na nangangaral po, lalo na ang mga hinirang po ng ating Panginoon. Kaya po, ang isang tunay na mananampalataya, siya po ay masipag sa gawain ng Panginoong Diyos. Ngunit alam po ba ninyo na kahit tayong lahat ho ay masipag sa pananalangin, masipag sa pangangaral, masipag sa pag-awit at pagtugtog, maaaring ang puso po natin mali pa rin sa Diyos. Kaya ngayong umaga na ito, hindi po sa layunin na wag na kayong umawit, wag na kayong mangaral, wag na kayong tumugtog, o wag na kayong manalangin. Mas maganda po at mas mainam kung kalakip ng atin pong binigay na talento ay yung mga bagay na mapag-aaralan natin. Sabihin nga ho natin, bunga. Ang pinakamahalaga po sa isang mananampalataya ay nagbubunga.
Hindi po yung pong mahusay kang mangaral. Ang dami pong magagaling ngayon. Buksan nyo lang yung TV ninyo. Mapapabilib po kayo sa mga mangangaral. May kabisado Biblia, magaling sa pakikipagdebate. Pagka nakita nyo po sa ibang churches po, napakagagaling hong mga umawit. Napakagaling hong mga tumugtog po. Ang performance level ho talaga, naku mga kapatid, talagang pang showbiz talaga pagka nakita ninyo. At ito po ang paalaala, maaring masigasig tayong manalangin, meron tayong morning prayer meeting, at sa kabila po ng pananalangin natin, tumataas yung kalooban natin na ako, wala akong absent dyan, ako ay patuloy akong naglilingkod sa Diyos. Baka naman yung bunga ho ang nawawala sa atin, at sa kawalan ng bunga, hindi pala tayo ligtas. Kasi ang lahat ng hinirang po ni Kristo, mamumunga po. Uulitin ko po, hindi po layunin ito na i-discourage kayong mangaral, i-discourage kayong umawit, i-discourage kayong tumugtog, i-discourage kayong manalangin, o i-discourage kayo na dumalo ng church. Mas maganda ho, yung 5 bagay na yan ay nilalakaran natin kalakip na mga mapag-aaralan natin ngayong umaga. Sabi po dito ng aklat po ng Juan, dito po sa Mateo 7, at ang talata po ay 15 hanggang 20. In the book of Matthew chapter 7 verse 15 to 20, sabi po dito ng ating Panginoong Hesukristo, "Mangag-ingat kayo sa mga huwad na propeta, lumalapit sila sa inyo na parang tupa, ngunit ang totoo'y mapabangi sila na asong gubat." Verse 16, sabi po ng Kapitulo 16, "Makikilala niyo sila sa kanilang mga gawa." Bakit ho makikilala sila sa mga gawa? Kasi yun yung fruit, yun po yung bunga. Ang sabi rito, mapipitas ba ang uba sa puno ng dawag o ang igos sa matinik na halamanan o halaman? Verse 17, "Mabuti ang bunga ng mabuting puno, subalit masama ang bunga ng masamang puno. Hindi maaaring mamunga ng masama ang mabuting puno, at gayon din naman, hindi maaaring mamunga ng mabuti ang masamang puno. Sapagkat ang bawat puno na hindi mabuti ang bunga ay puputulin at itatapon sa apoy. Kaya makikilala ninyo ang mga wad na propeta sa pamamagitan ng kanilang gawa." Sabi nga ho natin ulit, bunga. Dapat ho may fruit. Sa isang talata ng Biblia, may mga bunga po ang banal na Espiritu. Pero hindi ho yan ang pag-aaralan natin. Alam niyo ba mga kapatid, kahit na deep inside po, pastor, nakikita niyo ako, hindi ako uma-absent sa church. Ako, pastor, nakikita ninyo, presente ako palagi sa Bible studies, kahit online, bumabati pa nga ako sa inyo palagi. Nasa lahat ho ng meeting, maging ng elders po, o lahat ng selebrasyon natin, hindi ako nawala po. Pero alam niyo ba mga kapatid, yung ating tunay na pagsamba sa Diyos, yung ating tunay na pasasalamat, ipinapakita ng Biblia, hindi po sa labas na anyo. Ang sabi po ni Pablo sa aklat po ng Roma, dun po sa 12:2, in the book of Romans, chapter 12, verse 2, "Kaya nga, ang sabi po doon, mga kapatid, alang-alang sa napakahabang habag ng Diyos sa atin, ipinakikiusap ko sa bawat isa sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, bilang isang handog na banal, bilang isang handog na kalugod-lugod, sapagkat yan ang karampatang pagsamba sa Diyos. As we offer ourselves as a living sacrifice, holy, pleasing unto God, which is your proper spiritual worship." Kaya, una sa lahat, pansinin ninyo, no? Hindi po yan sa pagdalo sa pagsamba. Hindi ko po dinidiscourage, ha? Ini-encourage ko ang manambahan tayo. Pero kung walang kalakip na pagpapakumbaba, kahit present ka palagi dyan, kahit bumabati ka po every Wednesday sa Bible studies, kahit na halimbawa ho, dun po sa ating mga meeting ng mga elders, kumpleto ka. Uulitin ko po, wag magiging dahilan na, hindi na lang ako dadalo kasi mapagpakumbaba naman ako. Pagmamayabang din yon. Kailangan sa pagdalo natin, kung perfect attendance tayo, kalakip po niyan ang prinsipyo ng pagpapakumbaba. May iba ho kasi, di ba ho, ganun na nagiging attitude natin,
O Mari, wala ka nung isang linggo. Ako naririto. Hindi na po yon pagpapakumbaba. Kinukumpara nyo po yung inyo pong ginagawa para kay Lord, para makonvict yung inyo pong kapatid o kaya ipamuka sa kanya na hindi siya dumadalo ng mga bahay gawaan po o kaya tinatawag natin pananambahan sa atin pong bahay-sambahan. Kaya ho, ang sabi rito sa Filipos 2:3, huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa pansariling layunin. Perfect ako sa attendance ko. O ikaw, Mare, parang nawawala ka yata sa ministry. Baka pinamumugaran ka na ng mga masasamang espiritu. Ayan o, lumalabas na po yung pagmamapuri natin. The more na isang kapatid po hindi na natin nakikita, the more that we have to reach out. Di ba ho nagturo si Jesus? Meron siyang 100 tupa, ang isa po'y nawala. Pero iniwanan niya ang 99 pong tupa para hanapin po ang isang tupang nawawala. At ang sabi rin ng Biblia, pagka may isang kaluluwa na natagpuan po at kumilala sa Diyos, nagpapasalamat po at nagpupuri ang kanyang mga anghel sa langit. Isa lang yon. Pero kung minsan ang attitude natin sa church, ikaw hindi ka na uma-attend. Siguro backslider ka na. Ikaw wala na. Hindi na kumpleto yung panalangin mo. Hindi natin alam po yung kabuuan kung bakit ang kapatid po hindi na dumadalo. Maaari pong yung kapatid po may trabaho o kaya yung may kapatiran po tayo na may mabigat po na karamdaman, yung pala nahusgahan na ho natin. Ano pong sabi ng Filipos 2:3? Sa halip. O yan uma-attend kayo palagi ng church. Pero dapat ang attitude po natin sa halip bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring ninyong higit ang iba kaysa sa inyong mga sarili. Not because you're always present in the church, kayo na po ang dapat papurihan o kaya kayo na po ang dapat po na makita po ng bawat isa na, ay, napaka-very good naman ni kapatid. Always consider yourself, no? Sabi ng Biblia, na kayo po ay mas mababa kaysa sa iba. At saka palawakin nun natin yung pangunawa natin. At kung hindi na nga natin natatagpuan yung isang kapatid, tanungin natin yung ating sarili. Baka mamaya may sakit na siya. Huwag po yung ating nagkukumpetensya ho tayo, o pare, wala ka nung nakaraan na linggo. Ano ba yan? Nalamangan na kita ako, wala pa akong absent ngayong taon na ito. Who cares? Hindi ho yan ang tinitignan ng Diyos. Ang tinitignan ho ng Diyos kung sino po yung pinakamababa ang kalooban sa church. Kung sino po yung may care, dahil yung kapatid niya hindi na dumadalo, baka napapahamak na. Na yung isang kapatid niya napunta po sa ibang maling pananampalataya at nais niyang i-reach out para maisalba kasi nasa tanikalanan ng mga kulto. Na yung kapatid niya po nagdaramdam pala dahil may isang kapatid po na kinasama ng loob, but they were able to reach out dahil tinitignan nila bawat kaluluwa sa church ay mahalaga. Can we say amen? Kaya kahit presente ka palagi ho, kumpleto attendance mo, lahat ng activities ng church naroroon ka, taga-awit ka pa pag nagbabautismo, nagtuturo ka sa atin pong mga kabataan, kumpleto ka sa atin pong multimedia ministry po, hindi ka uma-absent. Pero once na nakaramdam po tayo na masigit tayo kaysa sa iba, baliwala ho ang pagdalo ninyo sa church. Can we say amen? Dapat pag dumadalo tayo, lalong nating nakikita po, mas marami palang higit sa akin sa church. Mas marami pa pala ang dapat nating i-reach out. Kasi ayaw ng Diyos na may isang mapahamak. Hindi po yung dahil isang kapatid di na umaaten, kaaway ko yan, buti nga sa kanya. Sana pulutin siya sa impyerno. Bali wala ho yung pag-attend natin. Kasi bawat kaluluwa po, kaaway nyo man po yan o kaibigan, yan po'y nakasamaan nyo ng loob o hindi, yan po ay mahalaga para sa ating Panginoon. We have to reach them out at tignan natin yung ating sarili na mas mababa kaysa sa kanila. Kaya inuulit ko po, no, hindi po sa pagdalo sa pagsamba, hindi po. Hindi po sa dami ng seminars na inattendan ninyo. Na, pastor, na kumpleto ko po. Sa baptiso, may mga ganyan, no, ang tawag nila dyan, mga youth conference. Pero alam nyo, marami sa mga kapatid nating mga Baptist, tumataas yung kanilang kalooban. Kasi na-train ako sa conference na ito, kaya dapat ako maging youth leader ng church. Kasi marami na akong alam sa doktrina ng Biblia. Kaya kung napapansin nyo po,
when it comes to the Sunday preaching po, mas maraming makakapakinig nito eh. Binababa natin ho yung level ng pag-aaral natin para tayo ho ay maging totoo kay Kristo. Can we say amen? Para makapasok tayo sa langit, hindi tayo maging mapagpanggap, tama yung puso natin. Uulitin ko po, baliwala, complete attendance, pero ang yabang mo, dahil sa mga conference na inattendan mo, dahil sa taas ng degree ng pinag-aralan mo, natapos ako pastor po ng Bible School teaching po, 2-year certificate po. Kaya ako po yung karapat dapat magturo sa mga bata. Ako po yung nag-training po sa Multimedia Institute po. Kaya when it comes po sa computer, akong mamamahala sa church. Hindi nyo ba naisip, baka may mas magaling pa sa akin? At sabi nga ng Biblia, ulitin ko po, sa halip, sabi po rito, bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring ninyong higit ang iba kaysa sa inyong mga sarili. Palagi hong may question mark, maaaring may mga triname din si Lord. Kaya nga ito yung nagbigay po sa akin ng kaliwanagan. Dapat yung mga elders ho natin tinetrain. Hindi ko nakikita yung talento nila. Alam nyo po, sa amin ho, sa college, may tinatawag na OJT o practicum. Kasi doon yung makikita ho yung husay ng estudyante bago siya graduate. Naisip-isip ko, bakit hindi kaya natin ipag-practicum din yung ating mga elders sa church? Kasi may lalabas po dyan eh. Naalala ko ho dati si Pastor Nolly, 30 minutes ho yung break namin dito. Nagsisimula kami 9:30. Hindi naman ho dito sa pulpit ho, paikot lang. Hindi naman kailangan ho na mahusay ka sa Biblia, kahit sharing lang, yung mga magagandang ginawa po ng Diyos sa buhay po ninyo. Sinimulan po kami ni Pastor Nolly ng ganyan. Sino mag-aakala po, madidevelop pala ang mga talento ng bawat isa upang pagdating ng takdang panahon, makapagpahayag tayo ng salita ng Diyos. Mentoring ang tawag po dyan. Kaya po sa loob ng church, wala po ritong bida kundi ang Diyos. Sa loob po ng church, wala pong magaling na preacher dito kundi si Kristo at ang banal na Espiritu. Sa loob ng church, walang perfect attendance dito. Pag hindi na nga dumadalo, baka may problema, i-reach out ninyo. Ulitin ko po hindi ako against sa pagdalo ninyo at nagpapasalamat po ako sa may mga perfect na attendance. Yun nga lang po, lakipan natin ng pagpapakumbaba. Ulitin ko po, sabi ng Pilipos 2:3, huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa pansariling layunin o pagyayabang, sa halip, bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring ninyong higit ang iba kaysa sa inyong sarili. Pangalawa, hindi ho yan sa init ng panalangin. Ito po, let us be aware. Mga prayer circle kada umaga, prayer circle kada gabi. Hindi tayo kaiba po sa lahat ng mga kapatiran. Walang elitista na kami mananalangin. Kasi kung kayo po ay mainit sa panalangin, pero wala tayong pagpipigil, lalong-lalo na dito, ay haleluya. Wag na lang tayong manalangin. Pero Pastor, perfect ang attendance ko kada umaga. Praise God. Nagpapasalamat po ako sa Diyos dahil hindi po madaling gumising kada umaga. Pero Pastor, perfect po ang akin pong panalangin sa gabi. Purihin ang Diyos. Dahil maraming ginagawa sa gabi na pag-uukulan ninyo ng pansin. Pero kung hindi napipigilan ng dila, bago mag-start ang prayer meeting, kwentuhan muna tayo kung sino po yung ating nakikita sa church. Mare, nakita mo ba ito ating pong katabi rito? Bago halimbawa manalangin, hindi ko sinasabing ganyan na nangyayari. Pero bago humanalangin, meron na naman po tayong mga pinag-uusapan, meron tayong kinokondem, meron ho tayong minamarites. Ano pong sabi ng Santiago 3:2? Tayong lahat ay nagkakamali sa iba't ibang paraan. Who are we to judge? May mali rin ako, may mali rin yung katabi ninyo, may mali tayong lahat. Ngunit ang sino mang hindi nagkakamali sa kanyang pananalita ay isang taong ganap at siya'y marunong magpigil sa kanyang sarili. Again, hindi ko dinidiscourage ang nananalangin. May mga kapatid ho tayo, talagang walang paltusuyan, 5 taon nang nananalangin kada morning. Pero kapatid, baka nagkakamali yung heart natin. After ng prayer po, punta sa kapitbahay, tawagan ho yung ating kapatiran, meron hong sasabihin na nangyaring hindi maganda, o kaya may nagpatotoo po, yun ang laman ng usapan nila buong maghapon po, after ng prayer meeting sa umaga, after ng prayer meeting sa gabi. Ang sabi ng Biblia, ang sino mang hindi nagkakamali sa kanyang pananalita ay isang taong ganap at marunong
magpigil sa kanyang sarili. Pag wala na lang ho tayong masabi po at makakapagkasala ho tayo, wag na nating ikalat yung balita. Wag na natin siyang pag-usapan. Mas maraming bagay na mahalaga po, lalo na pagpupuri at pagpapasalamat sa Diyos na dapat sabihin po ng ating dila. Kaya ho yung prayer, in-encourage pa rin namin kada umaga. Pero tayo ho na palaging naroroon, wag natin titignan yung sarili natin na, kami na mga pinabago ko nga yung prayer warriors eh. Ginawa ko prayer circle. Kasi po yung mga warrior po, talagang kailangan nakatayo ka palagi. Pero alam niyo po, ang isang mananalangin po, bumabagsak din ho yan. Nagkakaroon ng pagkakataon ho, hindi ho nakakagising ng umaga. Minsan ho, tatawagan ako ni Sister Irma, bakit ho? Hindi ho nag-alarm yung relo. Bakit hindi ho nag-alarm? Minsan ho, naka-silent mode po pala. Minsan ho talaga, hindi ho ba may sakit tayo at hindi natin kaya at tayo po'y nanlulumo. Nakaka-absent din tayo sa prayer meeting, lalo na kung nasa eroplano ka, paano ka kukontak ho sa mga nananalangin kung wala pong signal. Pero ang layunin ng panalangin ho, gawin ang dila nating mapagpigil po sa pagchichismis, mapagpigil po sa panunumpa. Sabi nga niyan, pag pinagpatuloy niyo po yung Santiago 3, sapagkat sa pamamagitan ng labi na ito o ng dila na ito, ay pinupuri natin ang ating Ama, at sa pamamagitan din ng labing ito, ay sinusumpa natin ang ating kapwa. Nandyan po sa Santiago 3 yun. Pag binasa niyo po ng kabuuan. Kaya sana po in-encourage ko kayo, Pastor, hindi po kami nakakadalo po kada umaga. Wala pong problema po yon. Kasi ito po'y voluntaryo, Pero mga kapatid, on your own, you have to pray din. Huwag niyong kakalimutan, may kapangyarihan sa panalangin. At ang panalangin, mga kapatidan, is an affirmation ng kalooban ng Diyos. Ang panalangin, hindi yan magbabago ng kanyang kalooban. Nandun na yung kalooban ng Diyos, mangyayari na yun eh. You are just affirming in the prayer, nagpapasalamat ako, Panginoong Diyos. Kasi alam ko po, kalooban niyo po, Panginoong Diyos, yung sinasabi po, kahit dumaan po ako sa mga sakit, at ako may mamatay, kalooban niyo pa rin po, pag ako po'y namatay, makakapiling ko na po kayo. Before po kasi sa amin pong, dito po sa ospital na ito nung bago pa lang akong mananampalataya, ako po'y pag nanalangin, sabi ko, Lord, ito gagaling, with all my heart, kinabukasan patay. Dapat pala ang prayer po, affirmation ng kalooban ng Diyos. Panginoon, nananalangin kami sa tao na ito kung siya po'y bibigyan niyo pa ng kalakasan, pero masunod nawa ang kalooban niyo po kung ano po ang gusto niyo po sa Kanya. Kasi hindi natin alam po kung anong kalooban ng Diyos. Mapoprostrate lang ho tayo kung lalabanan natin ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Pagyayabang din po yun na, Lord, I decree, I declare, gagaling ka, mamaya namatay. Kalooban na po ng Diyos, talagang tawagin po siya. At lalo tigit tinuturo po sa atin sa panalanginan, kailangan ito po dapat mapagpigil po tayo. Sabi nga natin, pagpipigil. O yan kahit present po tayo, wala namang pagpapakumbaba, present ka sa church, nananalangin ka kada umaga, wala namang pagpipigil sa dila, lalo tigit po, huwag kayong magagalit sa akin Sabi ko nga po, the Word of God is sharper than any double-edged sword. Tatamaan ito lahat po ng ministeryo sa ating church, kasama ho ako. Ikatlo, sabi po dito, hindi po sa galing ng pagtugtog. Naku, nakakita na po ako talaga na mahusay po magpiano, mahusay po na tumugtog po ng magaling magtamborin po. Alam niyo po ba sabi sa Ezekiel, doon po sa Ezekiel 28:13 ng Ezekiel, huwag kayong magagalit mga music ministers. Ang kauna-unahan pong music minister po, walang iba kundi si Lucifer. Music minister. Siya po ay worship leader, kauna-unahan. Basahin niyo po yung Ezekiel 28:13. Kaya lang nakakayabang ng puso po yan Nawala yung pag-ibig ni Lucifer Bakit Sabi doon, dinamitan ka ng Diyos ng lahat ng mamahaling bato, ng onyxo, dinamitan ka ng diamante, dinamitan ka ng sapiro, at binigyan ka ng Diyos ng flauta, flute, at saka ng tamburin. Binigyan po siya. Ibig sabihin, kung meron po siyang tamburin at may flauta, leader po ng worship team itong si Lucifer. Basahin niyo po yun, Ezekiel.
Alam nga naman, meron kang flauta, meron kang tamborin. Tapos ang ministry niya ho, iba. Worship leader po siya. Pero kung walang pag-ibig, sabi ng 1 Peter chapter 4 verse 8, higit sa lahat, magmahalan kayo ng tapat sapagkat ang pagmamahal ay pumapawi ng maraming kasalanan. Magaling tayong tumugtog. Naroroon yung talento natin. Talagang sought after ka. Pag tumugtog ka, hinahangaan ka ng lahat. Pero wala ho yung pag-ibig sa puso. You don't love God. You don't love your fellow men. Galit ka sa kaaway mo. Useless ho yung lahat ng pagtutugtog. Bakit ho? Yung pag-ibig po ang nagtatakip ng lahat ng kasalanan. Alam niyo po, si Mariano ho, nung lumalaki po yung tiyan niya at wala pa naman pong nangyayari sa kanila ni Jose, malaking iskandalo yon. Pero ang nagtakip po nun, bago nalaman ni Jose na nagdadalang tao si Maria po dahil sa banal na Espiritu, walang iba kundi yung pag-ibig ni Jose kay Maria. Kung wala ho siyang pag-ibig doon, i-expose niya ho yun Palipandas ka na babae, no? Mangangalo niya. At ang punishment ho doon, batuhin si Maria hanggang mamatay. Pero ganun niya kamahal ho si Maria, hindi niya na ho hiniya. Kung tayo ho, limbawa, we have all these talents po, mahusay tumugtog. Katulad ho ni Katulad ho ni Lucifer, meron siyang flauta, meron siyang tamborin. Siya po yung sumasayaw sa Lord. Head ng music ministry po, si Satanas. Pero wala yung pag-ibig sa puso niya. That is why he was not a very effective worship leader. Kasi nandun po palagi yung galit, nandun po yung kawalan po niya ng concern, yung kawalan po niya ng pagsamba sa Diyos. Ang sabi po ni Lucifer, tutungtong ako sa bundok ng kaitaasan at papantayan ko ang Diyos. May pag-ibig ka ba nun? Ang Diyos ay papantayan mo. Maisip mo lang pantayan ng Diyos, kasalanan na humabigat po yon. Kaya ho, mas maganda, may talento tayo sa pagtugtog, kalakip po ng pag-ibig. Can we say amen? Minsan naman, with an angelic voice, ika-4, pinakamagaling sa pag-awit, pastor. Marami po sa marbal ng ganyan. Pagka napapakinggan ko po, ang huhusay po talaga. Sa mga church choir po, pagka nakakakita po kayo sa mga Baptist, sa mga Seventh-day Adventist, yung mga Mormons, so ang gagaling ng mga choir nila. Yung Iglesia ni Cristo po, talagang pag nakinig kayo, angelic po yung mga boses. Pero, kung wala po yung pagiging mabuti sa puso natin, kahit na ho tayo yung pinakamahusay umawit sa church, mababaliwala. Paano po maging mabuti? Ayon kay Propeta Mikas, paano po magiging mabuti? Sabi ni Micah dito po, sa Micah 6:8, ituro na niya sa iyo kung ano ang mabuti. What is good? What is perfect? What is blameless? Ano po ang mabuti? Ito ang nais ni Yahweh. Sa pag-awit natin, maging makatarungan tayo sa lahat ng bagay. Patuloy mong mahalin ang iyong kapwa at buong pagpapakumbaba kang sumunod sa iyong Diyos. Nakarinig po ako ng confession dati, isa pong sikat na mang-aawit po sa Amerika. Ayoko na banggitin yung pangalan niya, pero kilala po siyang worship leader. Pero nung naituro po sa kanya ito, maya-maya ho, nagpatira pa siya sa harapan. Bakit ho? Kahit na ho siya pala yung pinakamarami po na nakikinig sa kanyang awitin, dala-dalawa po pala yung asawa niya. At yung kinakasama niyang asawa ay kinakaliwa niya. Pwede tayong umawit ng maganda. Pwede kang umaawit na walang nakakapuna. Pero yung pagiging mabuti, hayag na hayag po sa puso natin yan at nakikita mismo ng Panginoon. Sana ho i-convict yung heart natin. Kasi madali pong umawit na tayo po ay nakangiti, na tayo po ay patuloy po nagpupurit, nakataas pa nga yung kamay natin, pero hindi pala mabuti yung buhay natin. Hindi makatarungan ang ginagawa natin. Hindi natin minamahal yung kapwa natin at hindi tayo nagpapakumbabang sumusunod kay Yahweh. Pero again, inuulit ko po, pag nalakipan po yung ating masigasig na pagdalo sa church, yung atin pong mataimtim na pananalangin kada umaga,
Kasama pa po yung ating pong pag-awit at yung talento natin sa pagtugtog nitong mga napag-aaralan. Hallelujah! Ano pang hahanapin po ninyo? At hindi po exempted ang nangangaral. Kasi kalima po, hindi po sa kahangahangang pangangaral. Meron po akong nabasa, na maganda ho yun, i-type nyo sa internet ho, isa po siyang comics, na mula po sa Chick Publication siya. Ang pangalan po ng comics na ito po ay Reverend Wonderful. Check nyo ho mamaya, maganda ho, makikita nyo. At nagbukas po ng puso ko yan, kasi baka ganun na rin pala ako, nagkakamali na. Sino si Reverend Wonderful? Si Reverend Wonderful po ay tapos po ng BA, BS, MA, PhD, Doctor of Ministry, Doctor of Divinity. Si Reverend Wonderful po ay kinikilala ng lahat po ng mga tao. Dahil mataas po ang katungkulan niya doon po sa mga council ng churches. Si Reverend Wonderful po, hindi mo na pwedeng pangaralan. Kahit sa doktrina at doktrina pa lang, babalikwas ka sa kanya at sa debate dahil mahusay siya sa banal na salita ng Diyos. At ito pong Reverend Wonderful na ito, nilapitan po ng isang bagong-bagong batang Kristiyano na talagang genuine na tumanggap. Kasi nais niya po na ipahayag ang salita ng Diyos. Nagkabanggaan po sila doon po sa hallway. At sinabi po sa kanya nung bata pong mananampalataya, mahal ka ng Diyos, tanggapin mo si Kristo at ililigtas ka niya ngayon. Ano po naging reaction po ni Reverend Wonderful? Sino ka para pangaralan mo ako? Ilang taong ka nag-aral sa seminaryo? Ilan ang degree mo? Lumayo ka sa akin. Yung eroplano po ni Reverend Wonderful po'y babagsak ng gabing iyon. At nung pumikit po yung kanyang mata, paggising niya po, nandun na po siya sa Hades, kung saan pinarurusahan ang kanyang kaluluwa. Baliwala ho yung atin hong kahangahangang pangangaral kung ang puso po natin ay hindi marunong magpatawad. Kaya yan ho ang itinuturo ko sa inyo. Bakit ho? Lahat tayo rito tatamaan. Wala pong sisinuhin dito kasi nais ng Panginoon baguhin ang lahat ng puso natin at lahat tayo ho makapasok sa langit. Kaya nga yung mga aral po, every Wednesday na lang po yun, pagka ho dito, gawin tayong totoong tao. Kasi makaalaman natin, halimbawa lang ho, Pastor, may nagtanong sa akin, ano po yung simbolismo ho nung halimaw na lalabas sa dagat? 7 po yung ulo, 10 po yung korona. May lalabas na halimaw po mula sa lupa. 2 po yung sungay niya at may dragon. Revelations 13. Pwede kong ituro sa inyo po yun at mauunawaan ninyo. Pero baka ho mali yung puso natin. Kaya every Wednesday Bible studies na lang nyo, abangan nyo po this coming Wednesday. Pero kada preaching po natin, tinitiyak ng Diyos sa pagdalo mo sa church, tinitiyak ho sana ng Diyos sa puso natin, sa mataimtim nating pananalangin umaga at gabi sa prayer circle, tinitiyak ng Diyos sa husay nating tumugtog ng instrumento, sa lahat ng mga mahuhusay na mga awit, kasama ako nangangaral, sana ho matagpuan sa atin ang bunga ng Espiritu. Huwag kayong mananalangin ho, nasasabihin niyo po, i-increase mo ang talento ko at ang galing ko, Panginoon. Huwag kayong mananalangin ng ganon. Ang palagi ho nating ipapanalangin ho, putulin mo ako, Panginoon. Wasakin niyo po ang aking mga sanga. Prune me, O Lord, kasi pagka pinutol ng Diyos yung mga sanga natin, lalong higit tayong mamumunga gaya ng ating pangwakas. Ang sabi po rito, mga kapatid, sa Juan 15:2, inaalis niya ang bawat sanga na hindi nagbubunga at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga pa ng lalong sagana. Nais nyo hubang mamunga? Magpaputol tayo, magpalinis tayo sa Diyos, tanggapin natin ang aral ng kabanalan ng Diyos. Pwede ho ba tayong tumayo? Palakpakan po natin ang ating dakilang Ama. Praise God! Maraming salamat po, Panginoong Diyos, sa mga salita nyo. Inuulit ko po ang Hebrews chapter 4, verse 12.
For the word of God is sharper than any double-edged sword. It penetrates even to the dividing soul and spirit, joints and marrows, and it even judges the thoughts and the attitudes of the heart. Ang mga mensahe na ito ay para sa aming lahat. Sa mga nangangaral, sa mga tumutugtog, sa lahat, Panginoon, ng nananalangin, sa lahat ng umaawit, sa lahat ng dumadalo, maging sila man po'y mga kapatiran, at sa lahat-lahat po ng mga hinirang mo. Panginoon, inilalagay niyo po sa aming puso ang isang pagsamba po na buhay, banal at kalugod-lugod. Kaya sa kabila po ng lahat ng mga talento, kahusayan, sa lahat po ng kabila po ng sigasig at patuloy po na paglakad sa iyong kalooban, huwag mawala po, Lord, sa puso namin ang pagpapakumbaba. Sana po wag maalis sa aming puso po ang pagpapatawad. Sana, Panginoong Diyos, maging ang pag-ibig po'y patuloy na umusbong kahit na anong galing namin po, kahit na anong talento meron kami, Panginoong Diyos. At higit sa lahat, Panginoon, patuloy pong masumpungan kami ng meron pong kababaan ng loob at patuloy po na pagsunod sa iyong banal na kalooban. Loobin mo nawa, Panginoong Ama, na ang church na ito, Panginoong Diyos, ay lumakad po sa ganitong mga aral. Loobin mo, Panginoong Diyos, na ang iglesia mong hinirang po ay makasama sa iyong muling pagparito, na wala pong maiiwan, wala pong mapapariwara, sapagkat ang aral mo'y totoo at hindi mo kami lulubayan o iiwan man lamang po. Inilalagay mo sa aming puso ang tamang pagsamba, inilalagay mo sa aming puso po ang tamang pagkilala sa iyo sa Espiritu po at sa katotohanan. Kaya sa umagang ito, pakabanalin niyo po ang lahat ng hinirang po ninyo. Ito po ang aming sama-samang panalangin. Sa banal na pangalan ni Jesus, tayo po'y magsabi ng Amen. Praise God. Maraming salamat po, Diyos. Magandang mensahe na sana po tumimo sa ating mga puso, maging batayan ng ating buhay. Doon po tayo laging tumingin sa salita ng Diyos, sa mga pangako niya, sa mga pagsaway niya sa atin. Kaya ngayon po, dadako rin po tayo sa mahalaga rin pong bahagi ng ating worship service, ang pagkakaloob ng ating mga kaloob. Tayo po ay manalangin. May share pa muna pala ako. Sabi ng Biblia, what matters a man if he gains the whole world and in the process of gaining the whole world, loses its own soul. Huwag po masyado tayong nakatingin sa pera at sinabi niya, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Mas pahalagahan po natin ang mga salita ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, amang nasa langit, pinupuri ka po namin, pinasasalamatan ka namin sa aming mga buhay, Lord, pagkatunay na ikaw ang aming great provider, Panginoon. Ang mga ipagkakalob namin na to, Panginoon, nawa po magamit sa lalong ikalalago ng aming iglesia, Panginoon. Sa lalong pagpapalawak ng gawain mo dito sa aming simbahan, Panginoon. At Lord, panalangin namin ang wala pang kakayahang mga magbigay, Panginoon. Sinabi mo, Isaiah 60:22, when the time is right, I, the Lord, will make it happen. Pagkakalob mo, Lord, kung ano man ang aming kahilingan, kung ano man ang aming mga panalangin, Panginoon. Kaya, Lord, purihin ka sa buhay ng bawat isa. Salamat po sa malahat na magkakaloob. In Jesus' name we pray. Amen. Ako'y tapat, sa'yo'y maglilingkod, pagkat ikaw, Jesus, ay aming Diyos. Hallelujah,
Salamat po sa lahat ng mga nagkaloob sa ating Panginoon. Pagpalain po tayo ng Diyos, ibabalik niya to siksik, liglig, umaapaw. At ngayon po, dumako po tayo sa pagbati sa ating mga kapatiran. Happy birthday po, June 10, Sister Odi Kabakang. At June 11 po, Brother Alex Dungo, nasa abroad to. June 12, Sister Au de la Rosa, Sol Isaac Dungo, mga nasa abroad din po yan. June 14 po, Sister Baby Bautista. Wala na. Anniversary po, wala. Sabi ng Lord, Beloved, let us love one another. For God is of love, and everyone that loveth is born of God. He that loveth not knoweth not God, for God is love. Isang form po ng pagmamahal ang ipanalangin natin ang ating mga kapatiran. Na ipapakita po natin ang ating pagmamahal. Kaya kung sino man po yung mga may kaarawan, kahit po mga representative, pwede rin po. At kahit nasa abroad sila, alam ko po nanonood sila. Sister Aster, kumusta ka na? Mga kamag-anak po ni Sister Aster to may mga birthday na to. Kaya tayo po ay yumuko at manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa buhay ng aming mga kapatiran, Lord. Kasama man namin sila dito o nasa ibang bansa, Panginoon. Ipinapanalangin namin, Lord, ang lahat ng mabuti para sa kanila, Panginoon. Pagpalain mo sila, alagaan mo po sila, pagalingin ko sa ilay may mga karamdaman. Ingatan, Panginoon, yung hedge of protection mo, Panginoon, lagi namin pinapanalangin. Pagkat kailangan namin, Lord, ng pag-iingat mo. Tunay nga po, Lord, na sa araw na to, hanggang sa mga susunod na araw, Lord, i-bless mo po sila. Maraming salamat sa buhay nila, Panginoon, na nakakasama pa rin namin sila kahit online, Panginoon. Salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. At yung ating pong announcement, sa June 15 po, ang presider po ay si Brother Raymond Bautista. Siya rin po ang sa tithes and offering. At ang flower bringer po ay sina Brother Melvin and Sister Jing Bautista. Ay, Bisda? Ay, Bisda. Bisda nga. Ay, Bisda. Ulitin natin. Pastor Melvin and Sister Jing Bisda. Ayan. Amen. At kung mayroon po tayong announcement para sa linggo po, anniversary na po, sino po ang dapat magsabi? Baka 33rd anniversary na po, wala po bang dapat gawin? Kayo na po, Pastor, at pati ang ating closing prayer ay si Pastor na po. Thank you, Pastor. Salamat po. Mas maaga po tayo sa susunod na linggo. Kasi yan po yung 33rd anniversary po natin. 9 o'clock po magsisimula. So, sana po dumating tayo ng maaga dahil may tagapagsalita po tayo, si Bishop Celso San Jose. Siya po yung nagtuturo sa atin dati at nag-open up po ng Bachelor of Arts in Theology, Master of Arts in Theology, yung mga iba nga ho sa atin graduate po. So tayo ho, gaya ng paanyaya natin kay Bishop Celso po, dadating po siya ng maaga. So we start po ng maaga rin, na 9 o'clock, para enough po yung time natin sa pagsasalo-salo. Kaya kayo po ay inaanyayahan natin na kung may mga nais kayong isama para makapakinig po ng salita ng Diyos, nagpapasalamat po tayo dahil umabot tayo ng 33 years. At sana po yung mga elders po natin talaga, lalong-lalo papasalamat tayo, nandito po si Nanay Auring, loobin nawa po ng Diyos na sa susunod po na linggo, hopefully po kompleto yung mga kasi i-recognize din po sila, At kalaki po noon, meron tayong pong Father's Day presentation. Pasensya na ho kasi nagkasama-sama talaga po .
So yung mga ama ng tahanan po, wag po kayong mawawala dahil kagaya ng mga nanay, meron din pong tribute na ibibigay po sa inyo. At gayon din naman po, wag kayong uuwi agad, meron po tayong salo-salo po rito. Parang nakapakinig po yata ako na may ice cream, may ice cream, meron po tayong mga secret na lang. Basta wala magdadala ho ng supot. Kumain na kayo ng kumain dito, isa lang ho ang inauthorize nating magdala ng supot, si Sister Linda Soriano. Ayan ho. So, yun po, magsama-sama po tayo. May nakalimutan pa ho ba? Meron nakalimutan pa or okay na po tayo? Ayun po, no? So, yun po ang atin pong gagawin. Pasalamatan natin ng Diyos at tayo po ay nakaabot ng 33 years. Tayo po lahat ay tumayo, purihin po natin ang Panginoon. O napakabuti mo, Ama, sapagkat sa kabila po ng lahat ng mga pagsubok, nung na-establish po ang Peace of Harvest noong 1992, buhay pa rin po at malakas at nakatayo sapagkat sinabi niyo, Panginoong Hesus, sa inyong mga salita, sa batong ito, itatatag ko ang aking iglesia na maging ang pintuan ng Hades po ay hindi magtatagumpay. Panginoon, marami kang tinawag na mga iglesia, isa na po ang Peace of Harvest Christian Ministry. Salamat po sa mga nakakasama pa naming mga naging founders, naging mga elders, na pinapanalangin namin, makasama po namin sila by next Sunday. Dahil silang ginamit mong instrumento, nung wala pa man din po kami sa church na ito, upang maitatag po ang Peace of Harvest Christian Ministry noong pong June 15 of 1992. At gayon din naman po, Ama, naging tapat ka po sa church na ito. Nagpapasalamat kami sa mga itinuturo nyo po. Dinadali sa inyo ang aming puso. Pinapakita nyo po kung gaano po kami makasalanan. Nilalagay nyo po yung pagsisisi sa aming puso na wala kaming ibang aasahan sa church na ito kundi ikaw lamang po, Panginoong Hesukristo. At sa muli mong pagbalik, Panginoon, wala kaming ibang tinitingala at hinahawakan at tinitignan kung hindi ang biyaya ng iyong grasya, ang biyaya ng iyong habag, na sa muli mong pagparito, dagitin mo kami lahat, Panginoong Ama, upang muli naming makasama ang mga kapatid namin na tinawag mo na, at diyan po sa sangkalangitan makapaglingkod po kami ng habang panahon. Kaya po sa pamagitan ng kapangyarihan ng Ama naming nasa langit, at gayon din naman po ng pag-ibig ni Kristo Jesus, ng pakikipisan po ng Santo at Banal na Espiritu, muli po, Ama, binabasbasan ko po ang lahat ng iyong pong hinirang. Gaya po ng panalangin ni Moses sa mga Israelita, bibitawan ko po ang makapangyarihang panalangin na ito sa lahat ng inyong pong mga napili. Pagpalain nawa at ingatan kaming lahat ni Yahweh, kahabagan nawa at subaybayan kami ni Yahweh, lingapin nawa at bigyan kami ng kapayapaan ni Yahweh ngayon at magpakilan paman. At gaya din ng panalangin ni Haring David sa lahat ng kanyang nasasakupan, bibitawan ko rin po sa lahat ng mga taga-Peace of Harvest po at mga nanonood sa amin, that surely goodness and love will follow us all the days of our lives, and we will dwell in the house of the Lord forever. Sa iyo lamang mataas na kapurihan, Ama, to God be the glory. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Muli po, pasalamatan natin ang ating dakilang Diyos na tayo po ay patuloy niyang sinusubaybayan at inaalagaan. Awitan po natin siya. Dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya. Ang Panginoon ay ating pupurihin. Ang Panginoon ay ating dakilain. Walang katulad ang pag-ibig niya. Siya'y laging tapat, walang kapatay ang Panginoon.
siya, dakila 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 siya. Mapagpalang umaga. Kita po tayo next week. Salamat po. 9 o'clock po tayo next week.